Ito, kapitbahay namin yan. Umani na rin sila, nag-harvest na. Ito yung sa amin. Ayan, yan yung boy namin, yan yung ano namin, partner. Ngayon, kinukuha na nila yung haze, oh. Nakita niyo yung haze. Ayan, yung haze yan eh. Tapos na, oh. Yan, binibenta nila yan para sa mga pagkain ng hayop. Grabe, no? Yan, ganyan lang. Ito ang amin, ito ang amin. Ito sa kapitbahay namin. Itong sa kapitbahay namin, kaani lang, hindi sila sabay, nauna kami. Tapos pinatutuyo, pag tuyo na, tsaka kukunin yung haze. Ito tuyo na yung sa amin, kaya kinuha na yung haze ngayon. Yung barley nung hinarvest, mabilis eh. Halos isang araw, pero mo isang araw. Grabe naman kasi yung traktor ang ginamit, isang ratsyada lang kuha na. Ito ang traktor ngayon dito is dalawa, ayun nandun yung isa, tsaka yun nandun yung isa. Ayan, ini-haze na nila, inaano nila, pinapak na nila yung yung haze. Ako rin naani. Naanihin ko damo. Ito kasi mga damon to, hindi ko kaya. Actually, ano to eh. Siguro isang araw ko lang to titirahin, maano ko to, malolon mower ko to. Pero dahil nagpapakain ako ng hayop, hindi ko basta-basta kagad kinukuha. Nandun pa ako sa area na may container rin. Doon ko muna nililinis, tapos paunti-unti kong kinukuha rito yung pagkain. Yan, hindi biglaan kasi sayang. Pag inanim mo yung problema ko pa yung pagka nawala yung ito kasi sariwa. Yan kasing haze na yan, tuyo yan. Ayaw nung ibang hayop yung tuyo eh. Yang tuyo, nakakain lang nila pag grind, kaya binabasa uli. Ito kasi yung sa akin, mas maganda to sariwa. Sariwa yung damo. Gusto na kanina ng hayop yung sariwang damo. Yung mga haze na yan no choice. No choice yung mga hayop na kumakain yan. Pang yan pang to? Pag panahon na wala nang makuhang damo, ini-stack yan, kinakain yan ng mga ng mga baka, mga cow sa farm, yung mga kabayo. Pero kung makikita nyo talaga yung farm, gusto ng mga mga kabayo tsaka baka yung free range, yung sariwa yung damo kinakain, hindi yung tuyo. Ito kasi siyempre na lang to, naging resourceful yung mga farmer eh. Sayang din naman kasi yung haze na yan. So yun, napapakain sa hayop. Pero mas gusto ng hayop talaga yung fresh. No choice lang yung hayop eh. Pagka hindi naman yan tuyo nga lang. Ayun yung isa, dalawa yan eh. Isang taga kuha, ibig sabihin yung taga pack, yung isa naman kukunin niya lahat yan. Galing na yung pagkakagawa nila oh. Kasi may may minuto ng pag repack tsaka pagbagsak, kaya minsan pag makikita nyo pantay na pantay yan pagbaba tsaka pag mainit lang, kaya medyo hindi tayo magtatagal, saglitan lang to. Kaya ayoko rin sumama sa kanila eh. Paano pagka inaabot ka ng init doon sa gitna, sasabi mo bababa ka, mahirap. Hindi katulad dito, kung binibidyoan ko lang naman, pag ayoko na pwede na akong bumalik. Yung matagal na trabaho yan, babaran sila, kaya
Hindi ka pwedeng tumagal. Eh, mainit ngayon. Sikat ng araw. Ano na ngayon 10 o'clock. Mainit na rito. Tsaka panahon ng tag-init ngayon, kaya pati yung mga hayop inilagay muna namin sa gilid. Kasi mahirap pagka mamaya natutuyuan na sila ng tubig o kaya di na nila kaya yung init. Eh, too late na para sa gipin. So mas the best na nandun na lang sila sa gilid. Tahimik na buhay nila ron. Tapos makikita mo yan, pantay na pantay. Pupuntahan natin yan pag wala nang tanim, pwede na maglaro dyan sa labas. Kasi matagal na naman yan bago taniman, siguro November o kaya December. So mababakante to na mga ilang buwan. Hindi kasi siya isang parang once a year lang talaga tong planting. Mahaba yung parang 6 months bakante, 6 months na nagtatanim. Pero naman, sustainable naman din yung aning niya. Good for 1 year na rin sa mga needs mo rito sa farm.